Sa lumang Ehipto, ang mga Diyos ay kasama ng mga mortal at namumuno rito. Madali silang makilala dahil mas matangkad sa karaniwan, ginto ang dugo, at kayang magbagong anyo sa iba't ibang nakakatakot na halimaw. Si Osiris ang hari ng matabang lupain ng Nilo, habang ang kapatid na si Set ang namuno sa disyerto, at ikinagalit niya ito. Kalaunan, ipinasa ni Osiris ang trono sa anak na si Horus, na kaugnay ni Hathor. Dahil sa pagpapahalaga kay Hathor, binigyan niya ito ng mahalagang kayamanan, ang pulseras ng 42 bituin na nagtataboy ng demonyo. Sa koronasyon, dumalo ang lahat, kabilang ang mga Diyos at mortal. Kabilang dito sina Zaya at ang kasintahang si Bek, isang magnanakaw na nagnanakaw ng mga mamahaling bagay para makatakas silang dalawa balang araw. Matapos ang mga pagbati at handog ng mga mortal, nagtalumpati si Osiris para koronahan si Horus. Ngunit naantala sila sa pagdating ni Seth, kunwari ay may regalo siya, ngunit pinalibutan niya ang lugar ng kanyang sariling hukbo. Iniabot niya kay Osiris ang tungkod ng kanilang ama at hinamon ito para agawin ang trono. Ayaw labanan ni Osiris ang sariling kapatid, kaya pinatay siya ni Seth at nagdeklara bilang bagong hari ng Ehipto. Sa bago niyang tuntunin, hindi lahat madaling makakarating sa kabilang buhay. Mula ngayon, magbabayad ng kayamanan ang sangkatauhan. Tumanggi si Horus at agad nilabanan si Seth para ipaghiganti ang kanyang ama. Dahil pantay ang kanilang galing, naganyong metal na halimaw sila para ituloy ang laban sa langit. Para tulungan ang kanilang amo, sinilaw ng mga trope ni Seth si Horus gamit ang mga kalasag, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Seth na talunin si Horus at kunin ang mga mata nito. Malapit na ring patayin ni Seth si Horus, ngunit dumating si Hathor at inialok ang sarili kay Seth kapalit ng buhay ni Horus, kaya naman ipinatapon si Horus. Makalipas ang 1 taon, nasakop ni Seth ang Ehipto at ubos na ang pambayad nila sa kabilang buhay. May mga Diyos na sumubukang iligtas ang kaharian ngunit nabigo, habang si Hathor ay nagpanggap na mangingibig upang mabuhay. Si Zaya ay alipin ng punong arkitekto ni Seth na si Urshu, na nagtatayo ng pinakamataas na obelisk sa buong Ehipto. Pinagtatrabaho si Bek, pero palihim siyang pumupunta kay Zaya sa opisina ni Urshu. Isang hapon, ipinakita ni Zaya na babalik na ang hukbo ni Seth, kaya mabubuksan ang himpilan sa gabi. Ito ang pagkakataon ni Bek na makuha ang mga mata ni Horus. Para makatulong, ninakaw ni Zaya ang mga plano ng piramide at pinalitan ang mga ito ng mga blankong papel. Kinagabihan tumalon si Bek mula sa bubong patungong karwahe dala ang ginto, na agad itinapon sa imbakan. Doon, ginamit ni Bek ang mga plano para iwasan ang mga bitag, pero na-activate pa rin niya ang isa, at may ikatlong tulay na wala sa plano. Buti na lang mabilis at maliksi si Bek, kaya naiwasan niya ang bawat atake at narating ang estatwang bantay sa mata ni Horus. Pagkahawak niya sa mata nahulog siya sa hukay ng mga alakdan, pero napigilan sila ng liwanag nito. Kinaumagahan, muling pinuntahan ni Bek si Zaya, pero natuklasan na ni Urshu ang switcheroo at naghihintay na kasama ang mga gwardya. Binulag sila ni Bek gamit ang kanyang mata at tumakas habang sakay ng karwahe, ngunit pinana ni Urshu at napatay si Zaya. Pagdating sa templo ni Horus, bigla siyang inatake ni Horus. Sa mga tauhan kapag hindi niya agad ibinalik ang tingin sa kanya, nangako si Bek kapalit ng pagbuhay ni Horus kay Zaya. Pumayag si Horus, pero nabigo siya, di siya nasaktan, patay na siya, di niya kayang gamutin ang mortalidad. Pinatawag ni Horus si Anubis upang ihatid ang kaluluwa ni Zaya sa ilalim ng lupa upang hatulan. Dahil hindi niya kayang bayaran ang bayad sa kabilang buhay, nakipagkasundo si Bek. Ituturo niya kay Horus ang daan papasok sa piramid para makuha ang kabilang mata kapalit ng pagligtas kay Zaya. Pumayag si Horus dahil sa hangaring maging hari muli, kaya sila ay mabilis na lumipad matapos itago si Zaya sa loob ng templo. Samantala, nilusob ni Seth ang kuta ng isa pang diyosa nang malaman ang tungkol sa nawawalang mata. Pagdating sa templo ni Horus, wala na ang pamangkin niya, pero nakuha niya ang kuwintas ni Zaya habang pinaghahanap si Horus. Umaakyat naman sina Horus at Bek ng bundok dahil hindi makatransform si Horus nang walang dalawang mata para talunin si Seth. Nanalangin si Horus sa lolong si Ra, ang Diyos ng araw, para sa basbas upang muling makalipad kasama si Bek patungo sa sasakyang dagat ng araw. Dito, tungkulin ni Ra na labanan ng halimaw na si Apophis araw-araw at ilayo ito sa Ehipto. Tumanggi si Ra na makialam sa alitan ni Seth dahil nais niyang manatiling neutral sa kanyang mga anak at ayaw niyang may paboran. Gayunpaman, pinapuno niya kay Horus ang prasko ng tubig sa paligid. Sa Ehipto, umatras ang mga rebeldeng Diyos, kaya dinalaw ni Seth ang dating asawang si Nephthys at kinuha ang mga pakpak nito. Sa sasakyang araw, binigyan ni Ra si Horus ng lakas para makabalik kasama si Bek, ngunit nawala ito paglapit sa lupa kaya pabagsak silang lumapag. Kailangan nilang gamitin ang tubig para patayin ang disyerto at pahinain si Seth, pero pinakuha muna ni Horus si Bek ng maiinom. Sa talon, inambus si Bek ng hukbong minotaur ni Seth sa ilalim ni Naboth. Mabuti na lang at mabilis na sumaklolo si Horus at madaling natalo silang lahat, ngunit nagkukunwari lamang si Naboth na patay na. Hinintay niyang itulak sina Horus at Bek sa talon, na iligtas lamang sila ng tungkod ni Horus.
Nagulat si Nabus kay Seth, na pinatay siya agad at nagpadala naman ng kanyang mga mangangaso para hanapin si Horus. Hiniling ni Seth kay Hathor na dalhin siya sa kailaliman, may daan siya roon bilang dating tagapayo ng mga patay. Nagkunwari si Hathor na pag-iisipan ito, at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa buhangin para silipin si Horus. Nang makita sila ni Seth, napagtanto niyang mahal pa ni Hathor si Horus at nagsisinungaling ito, kaya tinangka niya itong patayin, pero tumakas si Hathor gamit ang portal ng kanyang pulseras. Sa puntod ni Osiris, huminto sina Bek at Horus para magpahinga. Biglang sumalakay ang mga mangangaso ni Seth sakay ng mga higanting ahas, at mapanganib ito para kay Horus dahil hindi niya pa matiis ang kamandag ng mga ito. Nagplano si Bek, tatakbo siya bilang Pain habang nagtatago si Horus sa pader para umatake. Gumana ang kanilang plano at nasaksak ni Horus ang ahas, pero hindi tinamaan ang kahinaan nito kaya bumaon ang tungkod sa bibig ng halimaw. Sa pangalawang subok, mas tumakbo muli si Bek at tumalon si Horus sa ahas para patayin ang sakay, kaya nawalan ng direksyon ang ahas at nahulog sa bangin. Mayroon pa rin. Dapat pa ring alagaan ang isa pang ahas, ngunit dumating si Hathor at nag-utos gamit ang kapangyarihan para makuha ang tungkod at sunugin ang ahas. Nakatakas ang tatlo, pero galit si Horus kay Hathor dahil traitor ang tingin niya rito. Di niya alam na nagpanggap lang ito para mabuhay. Plano ni Bek na kunin ang kabilang mata gamit ang mapa ng piramide, pero babala ni Hathor, may Sphinx na nagbabantay rito at papatay sa sinumang di makasagot sa bugtong. Humingi ng tulong si Horus sa Diyos ng Karunungan, at habang naglalakbay, patuloy ang pakikipagtalo niya kay Hathor. Dahil sa pagbabaliwala sa kanya, kinausap na lang ni Hathor si Bek at nagulat sa narinig na pangako ni Horus. Imposibleng maibalik si Zaya, ngunit wala pang nagkokomento si Hathor. Maya-maya, nakarating ang tatlo sa templo ni Thoth na puno ng kopya ng Diyos dahil sarili lang niya ang kanyang pinagkakatiwalaan. Tumanggi si Thoth na sumama at hiningi na lamang ang bugtong, kapalit ang buhay ng isa sa kanila. Napapayag siya ni Bek gamit ang ego nito at pananakot na sasabihin sa Sphinx na takot siyang magkamali. Habang naglalakad sa piramide, pinagalitan ni Hathor si Horus dahil sa mga pangakong hindi niya kayang tuparin kay Bek. Hindi nagalit si Horus, ang lihim na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Pagdating nila sa bakuran ng piramide, nagabang si Horus hanggang sa gumabi ng palihim. Pinaalalahanan ni Thoth si Horus na naging kasintahan ni Seth si Hathor para iligtas siya. Ginamit ni Zaya ang mahika sa buhangin para ipakita kay Bek ang kanyang imahe sa pila ng paghuhukom. Dahil dating gabay ng kaluluwa si Hathor, nakakausap niya ang mga patay at pinayagan si Bek na magmensahe kay Zaya tungkol sa laban para maibalik siya. Sa gabi, papalapit ang grupo sa piramid at nadatnan itong patuloy na gumagalaw. Random na pumili si Bek ng pinto at nagparkour sa gumagalaw na tulay para maabot ang gulong na nagpapahinto sa lahat. Ngayon, sama-samang lalapit ang buong grupo sa Sphinx. Ngunit nagkamali si Thoth sa bugtong at agad silang nilusob ng Sphinx. Umalis sina Bek at Hathor. Hinarang ni Horus ang Sphinx habang naghahain si Thoth ng mga sagot hanggang sa maitama niya ito. Sisirain ng tamang sagot ang Sphinx at makakalapit ang grupo sa gitna ng piramid para ihulog ang tubig, pero may naghihintay na bitag sa kanila. Nakulong sina Hathor at Horus sa hawla nang sumulpot si Seth at ninakaw ang utak ni Thoth. Hawak ni Bek ang prasko, itutuloy sana ang plano, pero pinigilan siya ni Seth gamit ang kwintas ni Zaya at sinabing nagsinungaling si Horus. Nag-alinlangan si Bek kaya nanakaw at nasira ni Seth ang prasko. Umalis si Seth para mamatay sila sa gumuguhong piramide, pero nakatakas si Horus at ang kanyang mga kaibigan gamit ang gulong. Sa labas, binatikos ni Bek si Horus dahil sa kanyang mga kasinungalingan at napagpasyahan na walang malasakit ang mga Diyos. Dahil sa utang na loob para sa lahat ng pagsisinungaling, ipinatawag at inalay ni Hathor ang sarili kay Anubis kapalit ng pagpasok ni Bek sa mundo ng mga patay. Tinanggap ni Anubis ito, at hinalikan ni Hathor si Horus bago kunin, iniwan ang kanyang pulseras para maprotektahan ni Bek ang sarili sa mga demonyo. Nakarating si Bek sa mundo ng mga patay gamit ang pulseras at hinanap si Zaya sa tarangkahan, kung saan binabayaran ang kabilang buhay. Habang sinasanay ni Seth ang kanyang halimaw, lalong lumakas ang kanyang mahiwagang baluti gamit ang mga bahagi ni Thoth, Osiris, Horus, at Nephthys. Nilipad niya ang solar vessel para maghiganti sa amang nagtapon sa kanya sa disyerto. Sinabi ni Ra na hindi siya ang paboritong anak. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok. Ipinasa niya ang korona kay Osiris. Alam niyang dapat itong isuko kaya pumasa siya. Binigyan si Seth ng disyerto upang subukin siya dahil nais ni Ra na pumalit ang anak sa sasakyan balang araw. Ikinagalit ito ni Seth dahil ayaw niyang mastak at habang buhay na lalaban sa bulate sa kalawakan, kaya sinundan niya ang ama. Gumanti si Ra ngunit dahil sa taglay na lakas ng maraming Diyos, nagawa siyang talunin ni Seth at hinayaang malayang gumala si Apophis. Sa kabilang buhay natagpuan ni Bek si Zaya at ibibigay sana ang pulseras para sa kanyang bayad sa kabilang buhay, pero naantala sila ng pag-atake ni Apophis kaya isinara ni Anubis ang mga tarangkahan.
Kinumbinsi ni Zaya si Beck na bigyan si Horus ng pangalawang pagkakataon, kaya ginamit ni Beck ang pulseras para bumalik sa Ehipto at muling makipagtulungan kay Horus. Dinala sila ng karwahe ni Nephthys sa lungsod, kung saan ipinakita ni Seth ang sibat ni Ra. Mula sa obelisk, inutusan niya si Apophis na salakayin ang Nile, ang bukal ng buhay. Dinukot ni Horus at Beck si Urshu upang makapasok sa obelisk. Habang paakyat si Horus, sumakay naman sa elevator sina Horus at Urshu at nauwi sa pag-aaway. Sa kanilang pag-aaway, natumba ang tanglaw at nasunog ang elevator, kaya itinali ni Beck ang lubid sa dingding at tumalon pababa bago pa man ito masunog, at natumba dala si Urshu. Sa itaas ng obelisk, hinarap ni Horus si Seth at muling lumaban. Akala ni Seth panalo na siya, pero pain lang pala si Horus nang biglang umatake ng palihim si Beck. Isinuot ang kanyang baluti, inatake ni Seth si Beck na nagtanggal ng mata sa helmet bago siya itinulak ni Seth palayo. Ibinato ni Beck ang mata kay Horus, ngunit pinili ng Diyos ang tama at iniligtas si Beck imbis na ang mata. Humingi ng tawad si Horus kay Beck bago nagbagong anyo, dahil mabubuting gawa at hindi kasakiman ang nagtatakda ng halaga. Matapos ilapag si Beck, bumalik si Horus sa pakikipaglaban kay Seth sa obelisk, at sa pagtama sa mga pader, pinaguho niya ang gusali. Nang tumama si Seth sa lupa, pinatay ito ni Horus gamit ang sibat ni Ra. Pagkatapos, lumipad si Horus sa sasakyang solar at ibinalik kay Ra ang sibat mismo na nagpagaling sa kanya. Agad na nakipaglaban si Ra kay Apophis at pinaalis ito pabalik, para muling buksan ni Anubis ang mga pintuan. Bumalik si Horus sa Ehipto at nabawi ang mata mula sa isang bata. Pagkatapos, hinanap niya si Beck, ngunit nalaman niyang nasugatan ito ni Seth at binawian ng buhay sa harap niya. Dahil sa matinding lungkot, dinala ni Horus si Beck sa kanyang sentido para makatabi kay Zaya. Noon, dumating si Ra at binuhay ang mag-asawa bilang pasasalamat kay Horus sa pagtulong sa kanya. Makalipas ang ilang araw muling nagliwanag ang Ehipto, laya na ang lahat, at opisyal na kinoronahan ni Thoth si Horus. Agad niyang itinama ang mga batas ng kabilang buhay. Gawa ang magdidikta kung papasaka, hindi yaman. Naging tagapayo ng hari si Beck, at binalik ang pulseras kay Horus para makapunta sa kabilang buhay at iligtas si Hathor.